What is your biggest sacrifice for the family? I think, Marlo, yung first time kong nag-abroad, yung first time kong humiwalay sa inyo ng mami mo, niregalo mo sa akin to noong 50th, way back 2018. 1 week after mawala mami mo. Kaya very emotional ako nung natanggap ko to sa'yo. Saka ano yan, very memorable sa akin yan. Dahil nung binibili ko to para kay daddy, nasa hospital si mami na. Tapos tumawag sa akin si daddy na wala na daw si mami. It's me, no, it's just me, yeah. It's no imitating. I'll let you fly, don't forget, feel my vibe. Pero bago ang lahat, gusto ko kayong batiin ng Happy Father's Day. Happy Father's Day! you. Thank you. Kung mapapansin mo, Daddy, meron tayo nito. So meron Okay. nanda ang Low-Key Productions ng mga questions para sagutin natin. Hindi ko alam kung ready ba ako or ano. Anyway, salitan tayo magbunot tapos sagutin din natin yung questions. Sige, sino Both. muna? Ikaw na muna. Ako na. Okay, anong pet peeve nyo? Ayaw ko yung gamit ko, like inayos ko ng ganyan. Okay, may gamit ako na pinatong ko doon. Gusto ko pagbalik ko na andun pa rin siya. Kasi gusto ko, kasi yung memory ko parang nakalak na doon sa particular na location ng isang bagay. Doon ako naiinis. Hindi sa mga taong masasama ugali, ganun. Sa tao, ang ayaw ko lang sa tao kasi mayabang. Yun. So pagka mayabang, ina-unfriend ko agad. Sa Facebook. So ako naman, ang pet peeve ko, pagka paulit-ulit, pagka medyo slow yung kausap ko, yung mabagal mga gets, ako nang mabait naman ako towards other people, pero deep inside, ano ba? Na-stress ako kasi nga, pag-usapang brain and mental, mga kaganapan. Kunyari, pagka hindi maayos ang memory, ako agad, na-stress ako agad. Kasi nga masyado ako maalalahanin. Ha? Sinong masabulin ng girls? Baka siya na lang, bigay ko na sa kanya. Alam mo, nung bata, Marlo, hindi mo lang alam. Adi ka nga! O, feeling ka na. Anong hindi ko alam? Tanongin mo mami mo. Habulin daw siya. Okay. Oh. Sino mas mainitin ng ulo? Ako. Yeah, tingin ko ikaw. Ako talaga. May problema talaga ako sa ganun. Tapos ang point of view sa akin ng mga tao, sobrang bait ko, sobrang bright, tapos feel good lang na tao. Ganun kasi ako pagka sa ibang mga tao. Pero pagka kami-kami na lang ng mga sobrang ka-close ko na family and friends, talagang mainit talaga ulo ko. Di ba siya tinatanong kita, bakit ba init-init na ulo mo? Kasi nga sobra ako mag-isip, overthinker ako. So, konting may nakasama lang ng mood ko. Ano na yun, dala-dala ko na siya buong araw. Sino ang mas gwapo sa inyong dalawa? O siya na lang din. Siyempre ako. Bakit ikaw? Sa akin magaling. Sa kanya na lang, ibigay na natin kay Daddy ang pinagmanahan, ang roots of everything. Root of all evil. Oo. Ano madalas yung pagtalunan? Ako, ang dami. Wala namang particular na bagay na parang lahat eh. Madami. Lagi May kami small nag-aaway. things. Kasi nga, mahirap kang tumanggap ng paliwanag. Kahit sinasabihan ka, hindi ka naman nakikinig. Tapos siya din ayaw niyang patalo. Pag may mga nangyari na kahit minsan talaga, alam ko ako masama ugali, pero kahit minsan fault niya, hindi siya nagpapatalo talaga. Di ba sinabi ko nga, Babangayan talaga kami lagi. di ba nga, kaya nga sabi ko sa iyo nung minsan, alam mo na ngayon kanino ka nagmana. Kasi hindi ka nagpapatalo Oo, eh. siya din. Hindi din ako magpapatalo. Kasi, kaya Pero sabi meron ko din sa'yo, siya alam mga mo na ngayon. meron din siya mga personal na mga nagagawa na nagkakanda stress-stressan kami lagi. Pero very minor naman. Nagbabati naman kami lagi agad. Nagsusorry din naman ako pag may mali ako. Ako din naman. Pinakagusto niyo ugali ng isa't isa. Si Daddy kasi mabait yan. Kabaliktaran ko yan. Kumbaga parang kind-hearted talaga siya towards other people. Ako hindi. Ayoko yung parang kunyari pag ako ginagumo or hindi ako papayag. Kailangan may makaganti ako. Yung parang ganun, hindi pwede. Ayoko na pag may masama sa akin, kailangan masama din ako. Ganun ako eh. Si Daddy naman talaga siyang napaka-kind-hearted. Pag may mga nakikitungo sa mga tao or pag sa trabaho, pagka feeling niya may mali na nakakaano ng moral values niya, aalis siya. Yung mga ganun. Ako naman, kabaliktaran. Di ako
ako papayag. Minsan, kaya ako umaalis sa mga trabaho ko. Siyempre, hindi ko ma-take yung pagka yung boss ko, niloloko yung mga customer namin, ganyan-ganyan. Parang hindi ko matanggap. Kaya siyempre, atangin ka ng boss mo. Asa ba loyalty mo? Siyempre, katrabaho ka dun. Ano sabi ko, parang kawawa naman. Kawawa naman yung customer. Si daddy naman OA. Sobra naman yung pagiging mabait. Kasi, kunyari ikaw, tatrabaho. Normal naman yan na yung hindi kayo tugma ng moral values ng amo mo or what. So, narinig ko yung kwento nun. I think last year lang, pero matagal na pala nangyari yun. Siyempre, pipiliin ko muna na alam mo yun, bigyan ng magandang income yung family. Pero siya naman, kabaliktaran. Basta pagka na-hurt yung ano niya, kindness niya towards other people. Actually, Mas paninindigan niya kung ano yung pinaniniwalaan niyang tao, which is good. Ayun yung ina-admire. Kaya lang minsan, doon na ako napapagalitan ng mami mo. Kasi nga, hindi ako nagiging practical. Oo. Yung ginigive up ko yung maganda kong trabaho. Pero minsan, hindi din okay nga, yun nga, na sobrang bait ka. Actually, na-realize ko Kasi yun ang nung huli. magsasacrifice naman, yung trabaho mo. Na-realize ko yan nung huli na dapat minsan, practical na lang. Or nothing's perfect talaga. Na yan ang trabaho mo eh. Boss mo yan, kailangan doon loyalty mo. Para Pero sa hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Yun Kasi naman, yun yun naman talaga yung ako. ina-admire ko sa kanya kasi ako, alam ko mabait ako, empathetic akong tao, pero hindi ako 100% kind lang sa lahat. Ang unang maganda kasi sa'yo, hindi ka madamot. Lagi ko sinasabi sa'yo, pagka merong may kailangan ng tulong, financial, ganyan-ganyan, madali ka lapitan, madali kang tumulong sa tao. Though, iba naman kasi yung way ng pagtulong ko o ang ano ko sa tao, yung bait ko, iba naman yung way mo. Nakakatulong ka sa ibang tao na kahit hindi mo masyado napapansin. Siguro lang makilang ako na hindi pinaka-importanting bagay sa mundo yung pera. Hindi po dapat, alam mo yun, kung hanggat kaya mo siyang i-share, share mo. Kasi yung dati mga sweldo ko, actually hanggang ngayon, 100% binibigay ko sa inyo, di ba? Naalala mo dati. kami Kasi sila lahat nagtatabi. nagtatabi ng pera ko nung nagtatrabaho na ako. Tapos bibigyan lang nila ako ng allowance. Kabaliktaran, di ba? Kasi pinagkakatiwalaan ko naman sila doon. Saka nga, doon ako sa greater good kung paano magbe-benefit yung family mo doon sa pera. Next, ikaw na. Ako na. Ang dami pala nito. Sino ang madalas hindi naliligo? Araw-araw naliligo ako. Araw-araw. Kahit na hating gabi naliligo ako. Kahit na pagod ako, naliligo ako. Hindi kasi ako naman, hindi kasi ako bahuin. Alam yan ng mga tao sa paligid ko. Mabango ako talaga. So pagka-feeling ko hindi naman ako napawisan ng sobra today, or alam ko na sa katawan ko hindi pa ako, alam niyo yun, nangangamoy. Kaya ko pang hindi maligo muna ng isa pang araw. Ikaw pala ito. Sinong mas matipid? Siguro subjective to. Kasi matipid depende. Kasi kung sa Depende. pagkain ako, matipid ako sa pagkain. Sigurado ikaw hindi. Kasi ako, McDo lang, masaya na ako. Jollibee lang, okay na ako. Siguro subjective to. Kasi nung bata ako, sobrang tipid ko talaga. Like, nagkwentuhan kami recently ng best friend ko na girl. Tapos naalala nga niya, oo nga no, hindi ko kumakain sa kantin. Hindi ko sila ever nakaka-bonding sa ganun. Kasi ang baon ko nung sobrang liit, 70, para sa isang high school student. So sobrang tipid ko, kaya sobrang payat ko, hindi ako kumakain. Tinatabi ko talaga yung pera ko. High school ka na. High school, tinatabi ko kasi nga matipid ako. Gusto ko, lagi ako may something na naiipon. Nagugulat yung mga tao, paano mo nagawa na yung nanay mo nagka-cancer pero may bahay ka pa din? Paano mo nagawa na nag-pandemic pero napundar mo yung ganito, ganyan? Ibig sabihin nun, marunong akong gumastos lang kung hanggang saan lang dapat ako gumastos. Kaya tip ko na lang para sa mga nanonood, don't spend beyond your means, di ba? Kung meron na kayo, then saka nyo ibigay sa sarili niya. Pero pag wala pa, taste kayo. Ako talaga kaya ko mag-taste. Okay, last one. Ito naman para sa'yo, Daddy. So, what is your biggest sacrifice for the family? I think, Marlo, yung first time kong nag-abroad, yung first time kong humiwalay sa inyo ng mami mo para magtrabaho abroad, way back year 2000. Time na yun is sobrang, like, ano ba yung tawag? Sobrang gipit na tayo, ganyan-ganyan. So, naranasan namin talaga ng mami mo yung, like, yung hirap talaga na paano tayo makakasurvive, you know, sa araw-araw. So, nag-decide na ako na magtrabaho abroad. Yung year 2000, siguro mga 7 or 8 years old. So, I think yun yung yun ang biggest sacrifice para sa lahat naman na iwanan mo yung pamilya mo. Magtrabaho abroad para makapag-provide ka, sa kanila mabigyan mo sila magandang buhay. Iwanan mo sila na ilang taon, hindi mo sila nakikita, hindi mo nakakasama. Wala pa namang mga messenger noon,
Wala pa namang mga Facebook, wala pa yon. So, para makatawag o makausap kayo, kailangan tatawag ka, which is magastos din naman. Pero I think yun yung pinaka malaking sacrifice na ginawa ko. Hindi lang ako, pati din kayo. Kayo ng mami mo. Kasi nga, naghiwalay tayo for medyo matagal din, ilang taon din. So yun yung thing. Saka lumaki talaga ako noon na wala si daddy ng mga teenage years or elementary kasi nga nag-work siya sa abroad ng mga ilang jobs din, di ba? Para ma-sustain everything. And Para mabigyan kayo ng magandang buhay dito, magandang mapag-aral ka na maayos. At yun din yung time na kinukulit mo ako na sasali ka sa American Idol. Yun. I think yun yung isa sa mga times talaga na yung lumalabas yung kakulitan mo na gusto mo na maging singer. ang reason kung ba't ako napunta sa showbiz kasi nga sobrang fan ako ng American Idol. So, nag-audition ako sa singing contest. Yeah. Kaya napadpad ako. Pero I really appreciate all the sacrifices, the efforts Thank you. up till now. Kaya until hanggang ngayon naman I think isa pa, ang time naman na nagsisimula ka na sa showbiz, is yung sinabi naman nung time na nag-request mami mo sa akin na isara ko yung store ko. Isara ko yung tindahan ko. Kasi meron akong maliit na business noon, yung car accessories. Kasi yung gusto niya, ikaw na lang ang tutukan ko. Kasi yun yung time na nagsisimula ka. Ayun na, nagtuloy-tuloy na. That was way back 2012. Kaya nung naging breadwinner ako, ang isip ng iba parang naging responsibility ko. Pero ang totoo, sinacrifice din ni daddy yung work niya. Kasi nga, Sacrifice ko yung para work makapag-all out sila sa akin. Tapos hindi nila alam, hindi alam ng mga tao. Every time na sasabihin ko sa mami mo na gusto ko nang magtrabaho uli. Kasi I think nabigay ko na lahat yung time ko sa inyo, sa iyo. Gusto ko nang gawin yung gusto kong gawin. Lagi namang siyang nagagalit sa akin. Gusto niya, doon lang ako lagi. Para pag kailangan mo ako, doon lang ako. Ginibab ko lahat yung gusto kong gawin mga nagawa ko sa buhay ko before. Pakakala kasi ng mga tao, totally hindi ako nagtatrabaho. Nagtatrabaho ako until nung time na nag-showbiz ka. Saka siya yung nagdadrive sa akin, nag-aasikaso ng mga paperworks and everything. Yeah, paperwork, yung tagabasa ng kontrata mo, yung ako nagdadrive sa'yo kahit saan ka magpunta. So, yun naman yung naging ko sa'yo. Yun na rin ang naging promise ko na rin sa mami mo yun. So, We appreciate everything and we love you for that. And since we love our dads, we have another special prize. May chance kayong manalo ng 5,000 pesos each for you and for your father to use on Jing Moniz Salon. Jing Moniz Salon is one of the best, if not the best salon in the country. Napaka-professional ng mga hair cutters, their treatments, and you get to enjoy it like how I do for the past 7 years. All you have to do is follow us on our social media accounts and comment the answer to this question. Daddy, sino ba ang favorite character mo ever? okay. Ever, di si Marty McFly. Siyempre. So, yan. Kailangan nyo lang i-comment ito sa aming post sa Instagram account and malalaman nyo kung sino ang winner sa aming next episode. Make sure to like all of our social media accounts dahil i-verify namin yan. We will choose the lucky winner on kung eto ang favorite character ni Daddy ever, meron din siyang favorite anime forever. Kaya lagi na suot yan, lagi ko din siya nagaluhan yan. And may significance ito, kaya naka-display siya simula pa lang ng episode natin. Niregalo mo sa akin to noong 50th, way back 2018. 1 week after mawala mami mo. Kaya very emotional ako nung natanggap ko to sa'yo. Saka yan, very memorable sa akin yan. Dahil nung binibili ko to para kay Daddy, nasa hospital si Mami nun. Tapos tumawag sa akin si Daddy na wala na daw si Mami. So, binili ko lang naman yan nga kasi nga pang advance na sa birthday niya, bibigay ako. Pero sobrang nagulat ako dun sa news na nawala na daw siya. Nangyari na revive namin siya when I got there to the hospital. Pero yeah, 3 days she passed away. So that is the memory of that. But anyway, as you've noticed sa buong vlog na ito, I'm not the perfect son
and I have made bad decisions in my life. Kaya nakagawa ko ng kanta called Good Karma. It's a song that I wrote nung New Year. New Year's resolution ko talaga siya, you know. I look back to all those times that I fucked up in life. But at the same time, I am self-aware, and there are times that how I wish that I was a different person. Dahil kung ibang tao ko, baka hindi ko nagawa yun, baka I was that nicer version of me, kinder, but nevertheless, I am not perfect, but siguro tayong lahat, we all have those bad sides of us. And at the end of the day, we just want some good karma. I performed it on Showtime and launched it there. So this is the first time I'm gonna do it stripped and raw for you guys. This is Good Karma. Wish that I was a different person, ain't got